Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Time check here is 9:35 in the evening of February 27. Last day na bukas, payday sa mga nagsusweldo at sa mga walang sweldo, okay lang yun. Joke lang. Anyway guys, kasi gusto ko na sana matulog kasi ilang gabi na rin ako puyat dahil dito sa pagkawala nga ng alaga kong matanda. Gustuhin ko man matulog, hindi pa ako puwedeng matulog kasi iba pala talaga ang kultura nila dito. Kapag namatayan sila ng, miyembro ng pamilya, yung lamay nila is before and after. Before mamayapa yung kanilang mahal sa buhay at after mamayapa. Nasabi ko yon dahil nawa kinuha na si alaga kong matanda noong February 24 ng gabi 8:00. Pero bago pa yan siya pumanaw, parang naglalamay na yung mga anak, apo, mga kaibigan, mga pamangkin. Kasi araw-araw sila nagdadala na dito ng mga makakain at madami lagi ang tao. Ito yung before pumanaw. Alam na nila kasi na mawawala na dahil nga may tanning, dahil may cancer na stage 4. And then ngayon, ilang araw na simula nung nawala siya, 24 nawala, 27 na ngayon, 3 days na, pero walang katapusan yung puyatan. Kagabi, 3:00 na ako natapos kasi umuwi sila 2:30. Tapos ngayon hindi ko alam kung anong oras na naman sila mag-aalisan kasi sabi ko nga 9:36 na dito ng gabi na ngayon lang nila inon yung heater. So ibig sabihin, kung ngayon lang nila inon yung heater na 9:00 na, magtatagal pa sila kasi yung buhay pa yung matanda, ino-on ang heater mga 6:00 kasi pagdating ng 6:30 medyo nag-uumpisa na ang lamig ng temperatura. Pero ngayon 9:00 nila inon yung heater, ibig sabihin may balak talaga sila dito magtagal pa. So anyway, yun talaga yung kanilang kultura, yun yung kanilang, tradisyon sa kanilang bansa dahil iba sila sa atin. So kailangan kong makisabay at kailangan kong i-adapt. Anyway, hindi naman yun ang main topic natin. Ang ating pag-uusapan itong mga pasabog, grabe 'no, yung mga pasabog ng mga 18 Marines na nagulat ang lahat. Akala natin closure na yung kay Gutesa. Akala natin yun na yung end of the revelation of, this flood control anomaly. Meron pa palang mas malala at mas magigiting at may first-hand experience. At kanina, dahil nga dito sa pagsasalita ng mga 18 Marines, hindi natin inasahan yung pagsalita ng, tagapagsalita ng, Iglesia ni Cristo. At, habang nagluluto ako kanina pinapakinggan ko yung kanyang speech, malaman, walang paghahamon na may rally na kasunod, pero para sa akin mukhang yung laman ng kanyang binasa o yung konteksto ng kanyang, ah, pinumbliko kanina na mga salita galing sa kanilang tagapamahala at sa entire Iglesia ni Cristo ay may parang merong pasaring na kapag hindi niyo ilabas at hindi kayo mag-imbestiga dito sa mga pasabog ng mga magigiting na Marines ay para sa akin ramdam ko na baka magkaroon na naman ng third wave na INC rally. At itong pagkakaroon ng mga INC rally ay isa itong pamamaraan sa pagkalampag sa ating administrasyon ngayon dahil, wala na tayong nakikita simula nung nailagay sila noong 2022, wala na tayong nakita kundi ang mamolitika, mag, kulimbat ng kaba ng bayan at itong naglalabasan na palala ng palala ng mga issue sa flood control at sa budget ng bayan. Kaya pagka nagkaroon ng third wave ang Iglesia ni Cristo, ewan ko na kung ano ang kasunod. Alam ko hindi nila gusto na nagkakawatak-watak, alam ko na hindi nila gusto na nagkakaaway-away, pero yung pagpapakita nila ng peace rally
sa volume ng kanilang, ng kanilang miyembro, sobrang dami nila. Isang paraan yan na mahiya naman kayo sa effort ng mga INC na lumalabas sa kalsada para hindi manggulo, kundi para ipakita na hindi na nila nagugustuhan ang mga nangyayari sa ating lipunan. At sinasabi kong third wave ito dahil kung naalala natin, yung first wave ng kanilang rally na talaga namang pwedeng itala sa Guinness Book of Record ay yung noong January 13. And then, nasundan noong November 17, 18. And then, this will be the third wave kung hindi sila pakikinggan doon sa announcement ng kanilang tagapagsalita kanina. Kung hindi yon matutuganan, kung hindi kung magbibingi-bingihan ang gobyerno doon sa kanilang paalala, kasi para sa akin, that's a paalala, reminder, na dahil dito sa paglabas ng mga 18 Marines, I think kailangan nila ulit magkaroon ng third wave na rally. At itong third wave na inaasahan ko ako, this is my own napoforesee ko. Itong third wave na napoforesee ko, sana ito yung maging sampal doon sa administrasyon na siya sana ang mahiya o sila sana ang mahiya sa kanilang mga pinaggagawa sa kaban ng bayan dahil yung mga taong halos na kumain ng pagpag para lang makapagbayad ng saktong tax sa kanilang mga binili ay siya dapat ang nagbe-benefit nitong pondo ng pera. Meron naman pala tayo pera. Bakit sila lang ang nakikinabang? Sila na nga itong mayayaman, sila na nga itong halos golden spoon ang kanilang ginagamit o kinakain o kumakain sila sa pamamaraan ng golden spoon pero hindi pa rin sila nakokontento. Anyway guys, sana ito yung maging umpisa ko muli sa aking pagpapakita dito sa YouTube kasi nga marami tayong pagkakwentuhan. Siguro bago ako formally bumalik sa aking pagbablog, ay kwentuhan ko kayo sa next video ko sa nangyayari at kung bakit ako mag-a-active na dahil nga wala na akong trabaho, wala na akong alaga na anuhan na pumanaw na yung aking matanda. So dun tayo mag-uumpisa sa next pag formal open ko ng aking show or ang pagbabalik ko sa pagbabalik ng aking pagba-vlog, dun ko kayo muna dadalhin kung bakit ako nawala at bakit ako noon nabibisi. So ngayon sa palagay ko, wala nang hadlang na hindi ako makapag-vlog kasi nga wala na akong alagang matanda, namatay na siya, kinuha na siya ni Lord. Kaya meron na tayong panahon para humarap sa camera. So ito muna for the meantime, introduction lang ito at simbolo na rin o parang sign na rin na babalik na ako sa aking vlogging career. So maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa susunod kong mga video. Asahan niyo yan. Bye for now. This is your host. My name is Waray. Saying bye-bye and I'll see you again on our next video. Or live. Perhaps magla-live. Thank you. Bye.